Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga pahayag, Kapitulo 4, talatang 4. Ito ang sinasabi, "At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita akong nakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat sa iyong patuloy na pagmamahal ninyo sa amin. Salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan na kami po'y iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat Panginoon sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Panginoong Hesus, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin mo po sila o Diyos at pagalingin ang kanilang mga katawan at ibalik mo ang lakas na nawala sa kanila. Hindi ko man sila kilala o Diyos, pero nalalaman mo, Panginoon, kung sino po itong mga anak mong ito. Pagalingin mo po, O Diyos, ang mga anak mong ito upang sila, O Diyos, ay patuloy na mapaglingkod sa inyo. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na uuwi na mula sa kanilang mga trabaho dahil sila po ay panggabi. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pag-uwi. Sila man ay nag-drive ng kanilang mga motor o sa kotse. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan hanggang sila makarating sa kanilang mga tahanan upang makapagpahinga, Panginoon, mula sa isang gabing pagtatrabaho, Panginoon. Tulad ng mga security guard, mga panggabi sa opisina. Lord, ingatan mo sila na hindi po sila mapapahamak sa kanilang pag-uwi. Amin din inilalapit, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagwawalis ng mga kalsada. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang mga traffic enforcer, O Lord, patuloy mo silang ingatan at ilayo sa kapahamakan. Ilayo sa mga pagsubok, sa mga tukso lalong-lalo na, Panginoon, na sila, O Diyos, ay makapagtrabaho ng naaayon sa iyong kalooban, O Lord. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagtatrabaho doon. Naway magkakasundo sila ng kanilang employer upang hindi sila magkaroon ng kapahamakan, Panginoon, sa mga trabahong kanilang kinaharap sa araw-araw. Ang iba, Panginoon, ay buhay ang kanilang trabaho doon sa ibang bansa. Kaya, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang kanilang sandigan doon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon upang sila, O Diyos, ay hindi mapapahamak. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan. Ingatan mo sila at naway marami po silang mga mahuhuling isda, Panginoon, upang maraming maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Maging ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay, gulay, prutas, ingatan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kanilang mga pangangailangan tulad ng tubig, Panginoon, na kailangan ngayon dahil marami pong mga pananim ang nangamatay
natutuyo ang lupa dahil walang tubig. Lord, ikaw ang siyang patuloy na dumilig sa kanilang mga tanim at magbigay ng tubig para sa mga palay, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng magandang ani o masaganang ani, Panginoon, para din mayroong kaming maihanda sa aming mga hapag at na maging magmura ang bilihin, Panginoon, sa merkado. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sinasabi sa Pahayag 4, talatang 4, na nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok doon ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto sa bawat isa. Hindi particular na ipinakilala saan man sa aklat ang pahayag kung sino-sino ang 24 na matatandang ito. Gayunman, maaaring sila ay mga kinatawan ng iglesia. Hindi maaaring sila ay mga anghel, gaya ng panukala ng iba. Ang katotohanan na nakaupo sila sa trono ay nagpapahiwatig na sila ay kasamang mamumuno ni Kristo. Hindi binanggit saan man sa Biblia na ang mga anghel ng Diyos ay mamumuno o mauupo sa trono. Ngunit tungkol sa iglesia, paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na mamumuno at maghahari silang kasama ni Kristo. Bilang karagdagan, mga kaibigan, ang salitang Griegong isinalin sa salitang Tagalog na matanda ay hindi kailanman ginamit para sa mga anghel, kundi para lamang sa mga tao. Partikular sa mga taong may sapat na gulang na ang may kakayahang mamuno na sa iglesia. Nagpapahiwatig din ang kanilang pananamit na ang matatandang ito ay mga lalaki. Habang ang mga anghel ay nakaputi din sa tuwing magpapakita, ang puting kasuotan ay pangkaraniwang ginagamit para sa mga mananampalataya na sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo na ipinahiram sa kanila para sa kanilang ikaliligtas. Ang mga gintong korona na suot ng matatanda ay nagpapahiwatig din na sila ay mga tao, hindi mga anghel. Hindi kailanman ipinangakon ang korona para sa mga anghel o nakita man ang mga anghel na may suot ng korona. Ang salitang Griego na isinalin sa salitang Tagalog na korona ay tumutukoy sa korona ng pagtatagumpay. Na isusuot para sa mga nakipagbaka at nagtagumpay gaya ng ipinangako ni Kristo. Kaya mga kaibigan, tayo po ay patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo dahil darating ang panahon na kapag tayo humarap sa Kanya, meron tayong koronang inilalagay ni Kristo sa ating mga tulad ba ng isang manlalaro, mga kaibigan, di ba? Kapag tayo'y nakafocus sa ating paglalaro, sa ating takbuhan, no? Anuman ang mga pagsubok, mga tukso, no? Na nakikita natin, hindi tayo magpatukso, patuloy tayo, bandang dulo pang mga kaibigan, no? Makakaroon tayo ng katagumpayan. Kapag may katagumpayan tayo, mga kaibigan, meron tayong korona, may prize tayo na darating. Gayon din, mga kaibigan, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, no, dito sa mundo, at tayo'y kukunin naman talaga niya. Kung tayo naabutan, na tayo ay buhay pa, dadalhin niya tayo sa alapaap. Dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. At bibihisan tayo ng damit o ng katawang hindi nabubulok. No, hindi nabubulok. Kaya darating talaga na tayo ay bibigyan ng korona base sa ating mga ginagawa dito sa
mundo, dito sa lupa. Kaya kailangan nating magpatuloy lang mga kaibigan sa ating pananampalataya kay Jesucristo. May ilang naniniwala na ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa Israel. Dahil sa panahon ng pagkakita sa pangitaing ito, ang Israel bilang bansa ay hindi pa natutubos. Hindi maaaring ang matatandang ito ay ang mga banal sa panahon ng 7 taon na kapighatian. Sa dahilang hindi pa sumasampalataya ang lahat ng mga tinubos sa panahon ng pangitain ni Juan. Ang pinakamalapit na interpretasyon sa pagkakilanlan ng 24 na matatandang ito na umaawit ng awit ng katubusan ayon sa pahayag 5 ay sila ang mga matatanda na kumakatawan sa dinagit na iglesia sa ikalawang pagpaparito ng Panginoong Hesukristo. Nakasuot sila ng korona ng pagtatagumpay at dinala sila sa lugar na ipinangako sa kanila ng kanilang manunubos. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat Panginoon na pagdating ng panahon na kami iyong dagitin, ang iglesia iyong dagitin at dadalhin sa iyong kaharian, ay mayroong nakahandang korona para sa iyong mananampalataya na patuloy na naglilingkod at nanampalataya sa Diyos na buhay. Panginoong Hesus, salamat sa magandang umaga na ibinigay mo. At ingatan mo po kami anuman ang aming mga gagawin sa panahong ito. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang hahawakan, anuman ang kanilang gagawin, Lord. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Pala sa kanila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Pagpalain nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.